Good morning po sa inyo mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong ah, pagsasampa ng kaso ng DOJ laban po kay Duterte. Sabi ko nga dyan, kaso ng DOJ pabor kay Duterte. Useless para sa mga biktima. Diba? And then my question is here, is PBBM saving Duterte and Bato de la Rosa? Diba? Yun yung tanong ko rito eh. Now, I'm sure meron sa inyo magre-react diyan na, "Hindi puwede yan, mali ka na lang." Gano'n. Okey lang po 'yun, I understand that. Pero pakinggan niyo po muna ako. Paano ako napunta rito sa ganitong analysis, okay? So, eto na nga, ginawan ko na 'to ng comics, eh, para matulungan tayo. Tignan niyo, ha, at kayo siyempre alam ko matatalino kayo. Nagre-research din kayo mga kapatid at alam ninyo kung ano yung mga nangyayari, yung mga inexplain ko na dati. Okey, tignan niyo, simulan natin dito. Hindi ba naglabas na ang Quadcom ng recommendation, 'di ba? Na sampahan ng mga kaso si Bato, si Digong, si Bongo, tsaka yung iba pa. Katulad nila yung dalawang dating PNP chief, yun na nga si Bato, tapos si etong sila Garma, 'di ba? Iba pa, dalawang kernel yata, kasuhan, ganyan, dito. Now, ang problema po mga kapatid, kapag ginawa po nila na sampahan, no, kapag sampahan ng kaso, tignan nyo to ha. Okay. Siyempre ho, makakarating rin naman ho kay Duterte yan, nakakasuhan siya. Hindi ho ba dati, palaging ayaw ni Duterte, iwas na iwas siya dati palagi. Diba? Pero later on, lagi niya nang sinasabi, kasuhan nyo na ako. Diba? Sampahan nyo na ako ng kaso. Gusto ko, dito ko harapin ang mga kaso, hindi sa ibang bansa. Okay. Ngayon, napilitan din siya na humarap sa Senado, napilitan din siyang humarap sa Kongreso. At parehong lupon na umamin siya. Kahit na pabiro-biro, paloko-loko, pero sa papel, hindi na po titignan doon sa transcript kung siya ba ay tumatawa, siya ba ay nagloloko ng kanyang mga sinasabi. Hindi. Titignan doon is the words kung ano yung sinabi niya. Walang emotion. Yung pag-amin niya, pag-amin. Under oath yun, lahat yun. Hindi yun pwedeng bastang bawiin na nagbibiro-biro lang ako. Hindi ho siya ordinaryong mamamayan na sabihin natin na um, hindi yan seryoso kausap, may sayad yan, di ba? O baliw yan. Hindi. Matalinong tao po si Tatay Digong. Nakapasa yan sa bar exam, matagal na sa politika, dati pang prosecutor. Ibig ko pong sabihin dito, aware na aware siya sa kanyang mga sinasabi, alam na alam niya ang mga legal impediments, yung mga consequences ng mga ginagawa niya. Alam na alam niya. Ba't niya po ginawa yon? Dahil po takot siya na ang dumampot sa kanya ay ang Interpol. Sa pamamagitan ng red notice, oras nang nagbigay na sa kanila, nagbabana ng warrant of arrest laban sa kanya, ang ICC o yung International Criminal Court. Okay? Kasi po doon, wala pong influensyang iiral. Walang DDS. Maliban na lang po sa mga abogado niyang iha-hire niya ang magtatanggol sa kanya sa dahig sa ICC. Okay? Hindi po katulad dito sa atin sa Pilipinas, 'di ba? Sabi ko nga diyan kakasuhan ka na namin. Go ahead. Then bye-bye. Bye ICC. Then buyers, sabi ni ICC. Bakit po? Ito po 'yan. Meron po tayong ah, kahit na tayo po ay tumiwalag na sa ICC. Tandaan po natin, nagdesisyon po ang Korte Suprema 15-0, lahat po sila, walang umabsent, walang taliwas, lahat sila. 15-0, sinasabi nila, ang Pilipinas ay may obligasyon na makipagtulungan
sa anumang proceedings na nasimulan ng ICC. Okay? Sabi ng Korte Suprema yan noong bandang Abril ng 2021. Yan po ang kanilang bahagi ng sagot doon sa mga nagpetisyon tungkol doon sa pinapa-nullify kasi nila, pinapawalang bisa nila yung petisyon ni Tatay Diggs. Yung request ni Digong sa ICC, sinulatan nila na kumakalas na tayo sa kanila. Di ba? Kaya lang ho, it will take 1 year. Kaya lang, alam nyo naman ang ating Korte Suprema, Putragis, simbagal po ito ng pagong pagdating sa aksyon. Ang Korte Suprema natin. Lumipas na ang isang taon, di ba? March na March 16 yata yun, 19, basta March, mga ganong petsa, 16 ganyan, ay opisyal na pong kalas na ang Pilipinas. Therefore, nung maglabas ng desisyon ang Korte Suprema, hindi nga agad nila pinablik. Hinintay pa nila ang July. So, ang sabi nila doon, moot and academic na yung petition. Pero, there is a clarification, nilinaw nila na may obligasyon pa ang Pilipinas. Sapagkat nung pinirmahan natin, kabilang ho ang ating Pangulo. Etong si Enrile, kabilang yan. At ibang mga senador natin na nandiyan ngayon, noong 2011, niratipikahan nila ang Rome Statute. At bahagi po ng stipulation doon ay kung sakali na magpadala ang isang kaanib na bansa ng sulat ng pamamaalam na sila'y kakalas na, mananatili pa rin, pinipreserve ng ICC ang karapatan na magkaroon ng limited jurisdiction na mag-investigate sa mga insidente, yung 30 kasong may jurisdiction ng ICC, which is yung genocide, yung crimes against humanity, tsaka yung isa pa, 3 yon. At nagkataon, meron rin po tayong mga batas para po dyan. Okay? Now, yun nga yung rekomendasyon ng Quadcom na siyang pinag-aaralan ngayon ng DOJ. Kung magsasampa sila, mag-i-investigate sila for additional info kung kulang, kasi para silang piskal yung Department of Justice. Actually, yan ang pinaka-head ng mga piskal, ng prosecutor. Now, eto na. Kahit ano pa ho ang tanggi nang sabihin ng ating Pangulo na hindi tayo member na ng ICC, wala silang jurisdiction sa atin. Kahit anong ganun po ng Pangulo natin, hindi po nito mababago ang katotohanan. Wala po itong bearing. Okay? Dahil po, pagdating po, when it comes to questions of law, ang tangi pong merong mandato at may power na magsalita tungkol dyan as a last resort ay ang Korte Suprema, not the President. Okay? Yung sinabi ng Korte Suprema, 15-0 meron kayong obligasyon. Diba? Hindi nga natin ginagawa to protect Duterte. Diba? Para lang hindi tayo magkaroon ng gulo. Kaya lang ho, panay ang panggugulo Di ba? Panay ang panggugulo. Oh, panay ang kayabangan. Di ba? Pati yung anak. Yung mga anak, ganyan. Dahil sa sabik na hindi mahintay ang 2028. Ngayon, oras po na isinampa ng Department of Justice, na ginawa na nila yan, sinampa na ang kaso laban kay Digong, na kay Duterte po ang last laugh. At dahil po rito sa ginawa ng DOJ na pagsasampa ng kaso ng crimes against humanity, yun lang po, yun lang ang isampa nila. Tapos na po ang papel ng ICC. Ngayon, iiral po kasi dito yung binabanggit na principle of complementarity. Ano ba ang principle of complementarity? Mega love shout out, kapatid.
kay Mami. From the Land Down Under. Yan, kay Aulajor Vlogs. 'Di ba? Ano po ba yung sinasabi ng principle of complementarity? Ito ho siguro yung pinaka madaling paliwanag doon. Ang ibig sabihin po noon, kinikilala ng ICC ang local courts, ang kapangyarihan nito. Okay? Actually, kahit po member pa tayo ng ICC, kinikilala pa rin ng ICC ang local courts. Na kapag dito nililitis na o seryosong iniimbestigahan ang isang tao na kung saan ay mayroong kaso sa mga kaso na yung reklamo sa mga kasong binabanggit ko kaninang tatlo, 'di ba, katulad ng yung crimes against humanity para kay Duterte, nililitis na rito o seryosong iniimbestigahan na rito si Duterte at nakumbinsi sila na seryoso. Kailangan po kasi talaga genuine eh. Nakumbinsi sila. Siyempre, makukumbinsi mo si ICC kapag meron ng regional trial court, 'di ba? Kapag meron ng judge na dumidinig kapag merong hearing nang nangyayari, 'di ba? Pagka nagkaroon na ng arraignment, at nagsabi na si Digong ng not guilty. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, oras po kayang nangyari ang pagsasampa ng kaso sa korte, umabot na sa korte, 'di ba? Sa tingin niyo po ba, ang sasabihin po ni dating Pangulong Duterte ay sa panunumpa niya sa arraignment, guilty or not guilty? Ano po sa palagay ninyo? Dali, comment ninyo. Yung naniniwala po i-type nyo kung guilty or not guilty. Okay? Ngayon, pagka ganun po, makikita na, kasi ganito ang epekto ng guilty or not guilty na yan, ng arraignment. Ang isang akusado, kapag dumaan sa proseso ng guilty or not guilty o tinatawag na arraignment sa korte, at sinabi niya, ano man ang sagot niya doon, guilty or not guilty, whatever, ay oras na tumakas ito, hindi na sumipot sa mga susunod na pagdinig. Pwede pong umusad ang hearing kahit wala po siya, kahit wala siyang abogado. Pwedeng tuloy ang hearing. Ang tawag po doon ay trial in absentia. Sa Tagalog, sa English pala, sa Tagalog in Taglish, absentia. Okay? Pero sa Latin, trial in absentia. Absentia. Tuloy po yun. Hahatulan po siya doon ng hindi favorable because he deprived himself, 'di ba, to defend, 'di ba, to protect his interest, his liberty. So ganon. So ngayon, pag nakita po yan ng ICC, syempre, i-avail ang principle of complementarity, i-avail agad ito ng kampo ni Duterte. Ngayon, wala hong choice ang ICC kung hindi i-give up na nila ang kaso. 'Di ba? Pababayaan na nila yan. Bibigay na nila yun. Sige, bahala na kayo dyan. Nood na lang kami. Nood na lang kami. Hindi ko lang alam kung meron silang kinikilala nila yung yung principle ng double jeopardy. Jeopardy. Kung kinikilala ng ICC yun. Kasi kapag hindi, ibig sabihin, inimbestigahan na nila, tapos pinaubaya na sa korte ng Pilipinas, at nagloko-loko lang pala ang korte natin, then hindi na po nila pwedeng buksan uli. 'Di ba? Hindi ko lang alam kung merong ganong klaseng kinikilalang prinsipyo ang ICC. Kasi kung wala, free to go na si Duterte. Ito ngayon. So yung mga nagsasabi po ng guilty, ako po naniniwala, ang sasabihin po ni Duterte dyan is guilty. Pagdating sa korte, humarap doon, guilty po, Your Honor. Ganyan. So ano ngayon ang mangyayari? So wala nang marami pang mga paligoy-ligoy dito ng mga kaso, presentation ng mga ebidensya and everything. 'Di ba? Wala nang mga ganon. Oy, magandang hapon sa aking best friend, Papa Mel TV. Yan.
Shout out. So ngayon, ang mangyayari diyan, eto na, ah, makukulong si Digong. Yan. Ang tanong, ilang buwan o ilang taon kaya bago bumaba ang desisyon ng korte? Gaano kaya katagal ang proseso bago dumating sa parte ng arraignment? Tandaan nyo, 3 taon na lang ang termino. Ang 3 taon na lang ang nalalabi, 3 taon mahigit ang nalalabi kay PBBM. Ang susunod na presidente ng Pilipinas, either Sara Duterte o kaya naman po ay si Idol, si Raffy Tulfo, 'di ba? Oh, syempre kailangan munang mahatulan eh. Kailangan munang makulong. Hindi ho kasi po pwede na bibigyan ni Sara ng absolute pardon ang tatay niya kung nililitis pa lang. Kailangan final and executory ang hatol. Oh. Ang tanong, mabababad ba sa kulungan si Digong? Hindi. Kasi po igagrant ng korte yan for humanitarian reason ng house arrest. Okay? Or hospital arrest. Ganun naman pagka mga presidente. Sinimulan ni Erap yan. Sinundan ni Gloria Arroyo. Si Pinoy muntik na dahil nakiusap lang kay Digong si Chris Aquino na huwag nang i-persecute ang kanyang kuya kasi yun pala nga may sakit. 'Di ba? Binanggit po ni Digong yan. Oh, kaya nga nagtataka ang marami. Bakit hindi niya pini-persecute, hindi niya pinagwi-wheelchair si Pinoy? Oh, dahil diyan, may sakit kasi. Eventually mamamatay at natuluyan nga. So ang gagawin po ngayon ni Sara, bibigyan ng pardon ng tatay niya. And that is the reason kaya ako sinasabi na magiging favorable pa ang kaso na isasampa laban kay Duterte. Ito lang po mga kapatid. Kaya ang tanong ko rito, is PBBM saving Duterte and Bato? Okay? Ito lang po yan mga kapatid. Huwag na huwag magsasampa ng kaso ng crimes against humanity ang Department of Justice. Sampahan nila ng kaso ng murder, sampahan nila ng kaso na kung anong akma dyan. Pwede ho yan. Because murder is totally different from crimes against humanity. Okay? Kahit na po pagsyukti ng tao yan pare-pareho, magkaiba pa rin po yan. At wala pong murder na kaso na hinahawakan o may jurisdiction ang ICC. Wala hong ganon. Okay? I-google ko lang muna. Ano nga yung mga cases ng ICC? By ICC. Okay, so yung war crimes, crimes against humanity and genocide. Yung war crimes pala nakalimutan ko. Okay, so hanggang saan lang po yung pwedeng ikaso? Kayo ngayon ang tatanungin ko mga kapatid. Hanggang saan lang ang pwedeng, anong kaso lang ang pwedeng isampa ng Department of Justice? Hanggang dun lang po yan sa maliban sa crimes against humanity. Pwede nilang isampa lahat ng kaso. Okay? Kasi para ho manatili ang jurisdiction, yan, plunder, lahat pwede yan. Ang tanong, makukulong ba si Duterte? Hindi na po issue yun eh. Alam natin ang sigurado dyan. Sa tanda na niyan, dating Pangulo, yung status niya rito sa ating lipunan, igagrant yan ng house arrest. Pero oras pong dumating na ang warrant of arrest ng ICC, sabi ng Pangulo natin, we will not cooperate in any form, in any ways with the ICC investigators. Pero meron tayong obligasyon at bahagi tayo ng Interpol. Gagampanan natin ang ating obligasyon. Ano yun? Ang PNP, ang sabi ng Pangulo dati, ang siya lamang ang may karapatan na mag-serve ng warrant of arrest. Ibig sabihin po sa lahat, okay, ng mga makakasuhan at malalabasan ng warrant of arrest. At hindi po excuse dito si Duterte, si Bato de la Rosa, yung mga
subject yung mga promotor. Dahil po ang ICC, ang kanila lang naman pong nililitis, yung pinaka-promotor. So, si Bato de la Rosa, si Bongo, at saka etong isa si ano, yung si Justice, dating DOJ Secretary Aguirre. Yan, si Aguirre. Ang napansin ko lang dito sa Quadcom, ang investigation po nila ang dating sa akin is purely for local prosecution. Hindi pang ICC. Pero, hindi nga nila hinanap si Aguirre. Di ba? Hindi nila hinanap. Nahinanap ba? Di ba wala? Oh. Ngayon, ang tanong, eto bang findings, yung mga pag-amin ni Duterte sa dalawang kapulungan ng Kongreso ng bansa natin, pwede bang gamitin ng ICC? Pwede pong gamitin sa ICC. Gamitin nila Atty. Conti. Lahat nung pamilya. Kaya nga, sinasabi ko nga, maging maingat ang ating Pangulo na huwag naman niyang maapakan ang interes ng mga kaanak ng mga biktima ng EJK ni Duterte. Di ba? Mula nung 2011 hanggang sa etong o yung mga nauna pa o yung 2011 na may jurisdiction ng ICC hanggang sa 2019. Oh. Dapat litisin siya. 'Di ba? Huwag niyang maapakan. Dapat ang DOJ po kasi ako'y naniniwala na hindi po ito gagalaw kung walang go signal ng Pangulo ng Pilipinas. Under niya 'yan. Ano man ang aksyong gawin ng Department of Justice at hindi alam ng Pangulo at nakasama sa imahe ng Pangulo, mabebembang ng Pangulo ang sekretary nito, si Remulla. 'Di ba? Kaya ito lang ang masasabi ko, sana makarating sa Pangulo na naman, Sir, please, huwag niyo pong ipasama ang crimes against humanity. Ibang kaso lang, pwede na 'yon, 'di ba? Ang mahalaga, mahahawakan ng ating mga kapulisan kahit naka-house arrest 'yan o kahit naka-PNP Custodial Center doon sa dating pinaglagyan kay Leila de Lima, mahalaga doon, oras na bumaba na ang warrant ng ICC, pwede pong i-transfer. Sino po ang huhuli? 'Di ba? Ang huhuli po sa kanya ay walang iba kung hindi po ang mga Pilipino. Mga Pilipinong pulis. Yung pulis po natin, yung PNP po natin, magsusuot lang po yan ng chaleco o yung vest na nakasulat International Police, Interpol. Yun lang yun. Tapos yung kung sino yung ka-counterpart nila rito, I believe that's the NBI director. So etong si NBI director, magsusuot din niya ng damit ng Interpol. Okay, so symbolically, Interpol ang humuli. At iyan ang obligation na sinasabi ng ating mahal na Pangulo na ating gagampanan. At sinabi niyang talagang gagampanan natin yan. Doon tayo makikipag-cooperate sa ICC by means of facilitating the arrest through PNP/Interpol. Okay? Ganun ho ang mangyayari. Pinakita ko lang po sa inyo ang yes, pwede na rin ang NBI. Kasi nga, pero sinabi kasi ng Pangulo, PNP ang magsiserve ng warrant of arrest. So, pinakita ko po sa inyo kung ano ang magiging picture dito. Magkamali ang ating DOJ, nako. Kailangan nilang i-withdraw yun. Nakakahiya mag-withdraw ng kaso sa korte. Diba? Obvious. Dapat, isang pa lang nila yung mga ano. At saka, huwag na po nilang panghimasukan ang pagsasampa ng kaso ng crimes against humanity. Just leave it to the family. Diba? To the families of the victims ng EJK. Yung mga naging collateral damages na hindi nila pinananagutan, na hindi man lamang nila pinigilan na huwag nang madagdagan. Oh. Paubaya na nila.
Hindi nga naghahangad ang mga 'yon ng local prosecution, eh, 'di ba? Hindi sila naghahangad. Kasi alam po nila kung ano ang mangyayari, palakasan, system. Kaya po galit na galit sila ngayon na mai-impeach o ipinapasibak, pinapaakusahan si Sara sa Kongreso para litisin ng Senate, 'di ba, during the impeachment trial sa proseso na ng pagtatanggal sa kanya sa puwesto. Kaya ho sila galit na galit. At dina-divert nila or mina-mind condition nila ang mga tao na sabihin na yan naman, eh, ano yan, politically or political motivation politically motivated yan, yang ginagawa ng Quadcom, yung mga tao na mga resource person, eh, pressure lang. Mga kababayan, hindi po yung mga binubulyawan nila doon na mga pulis ang tinutukoy dito na mga resource person lang. Natural lang mabulyawan yung mga yun. Eh, nagpapalusot pa eh. Yung ginagawa ng Quadcom, nag-i-investigate sila ahead, tapos yung resulta ng mga investigators nila, dino-double check nila roon. Kumbaga kinukuhaan lang nila ito ng confirmation mula po ron sa mga resource person nila, sa mga witnesses nila. Na totoo ba na nangyari ito? Pag humindi at sa kanilang investigation natanggap nangyari, then icha-challenge nila right away. No, 'di ba? Sabi ni Jose, nobody is above the law, but Duterte is just nobody. That's right, 'di ba? So, 'yan ho yung mga mangyayari ho nitong siguro naman ang 2025, no? Siguro naman sa 2025 diyan ilalabas na yang invitation, 'di ba? Ang invitation nila kay Duterte. Oh, para po tumira permanente doon sa The Hague. Okey? Kaya ingat po ang ating pangulo na huwag magsasampa ng kaso na may jurisdiction ang ICC para po makagalaw pa ang ICC sapagkat sasamantalahin 'yan ng mga kampon ni Duterte para huma-avail nila ang principle of complementarity. And that is also one of the reason kaya sinasabi na ang ICC ang court of last resort. Kasi po kapagka napatunayan na ang local courts ay walang kakayanan, ayaw o walang intensyon. O ayaw nga, walang intensyon na litisin yung tao because of influence, fear, 'di ba? Then here comes the ICC. Oh. Eh kaso rito sa atin naman, eh sinasabi gumagana, healthy yung ating mga korte, hindi natatakot pero may palakasan lamang, 'di ba? Syempre hindi nila ipakikita 'yun sa ICC. Oh. Papakita muna nilang seryosong nakasuhan dito, nilitis. Pagdating ng arraignment, guilty. Oh, di guilty, kulong, 'di ba? Siyempre hindi po 'yan ikukulong sa sa kulungan ng katulad ng sa bilibid na siksikan doon. Humanitarian reason na naman. Magandang kulungan pa rin 'yan, 'di ba? Ang ibibigay diyan. Pagdating ng anak naging presidente na, o kaya kung sino yung susunod, baka si Raf-Raf, 'di ba? Oo. Tropa-tropahan na lang 'yan, ganyan. Eh, for the sake of unity Churbanes, papalayain 'yan. Absolute pardon ang ibibigay. Kawawa naman yung mga nabiktima, 'di ba? Kawawa naman yung mga kaanak na mahabang panahon na naghahanap ng hustisya, eh napaglaruan lang. Okay? So yun po. Alright, so iwan na muna natin 'to.